Lorraine, yung mga bata tayo, ano yung ayaw mong subject? Tulad ng elementary. Yung mga boring na class, mga Filipino, lalong-lalo na yung araling panlipunan kasi puro date, puro tao. Uy, totoo yan. Naalala ko nung elementary pa ako. Lalo sa araling panlipunan, puro na lang lahat na naging presidente, sunod-sunod mula una hanggang ika-15. Oo, totoo. Yung mga ganun, tapos puro kung kailan namatay si Manuel L. Quezon. Oo, tapos alam mo yung hindi naman na siya importante sa atin kasi wala naman na tayo nung panahon na yun. Bakit Oo. pa pag-aaralan, Hindi diba? tinuturo sa atin nun yung mga usapin na totoong nangyayari sa realidad natin ngayon bilang mga Pilipino. So yun ang gusto kong matutunan sana. Tapos, alam mo ba, ngayon ko lang din nalaman sa RPH natin na may nagkwento tayong classmate na na hindi daw pala si Jose Rizal ang pambansang bayani natin. Parang tinalaga lang siya sa isip natin pero walang batas. Alam mo ba yun? Walang basehan na totoo yun dahil hindi pa siya naisa sa batas. Di ba? Pinaniniwala tayo mula noon na hindi naman pala ganun katotoo. So, o wala pang batayan na totoo yun. So, ibig sabihin lahat ng mga kasaysayan na pinag-aralan natin, hindi possible na hindi siya totoo? Alam mo katulad dyan ng Code of Kalansaw eh. Tama. Tinuro sa atin yun Oo. sa RPH. Oo. So panoorin natin yung video na hinanda ng dalawang Makata. Tara, tingnan natin. Mabuhay! Kapag naririnig natin ang salitang kasaysayan, madalas ang unang pumapasok sa isipan natin ay mga petsa, pangalan, o mga pangyayari na kailangan kabisaduhin para sa exam. Pero kung iisipin natin ang mabuti, ang kasaysayan ay hindi lang basta listahan ng mga nangyari na. Ito ay mga kwento ng mga tao, ng kanilang mga desisyon, at ng mga pangyayaring humuhubog kung sino man tayo ngayon. Pero may tanong dito, di ba? Paano natin malalaman kung ang kwento ng kasaysayan ay totoo? At kung paano natin ang isang kwento na nagbibigay sa atin ng pride bilang Pilipino, pero kalaunan ay malalaman nating hindi pala ito tama. Kaya nga kaibigan, sa episode na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga ang kasaysayan, paano ito dapat isulat, at bakit mahalaga na hindi lang ito basta kwento, kundi may tunay na saysay. Gagamitin natin ang mga ideya ni Teodoro Agoncillo, Abet Ocampo at ang kontrobersyal na kaso ng Kalansiaw Code upang mas maintindihan kung paano maaring mabuo, mabago, at minsan ay magamit ng mali ang kasaysayan. Tama kaibigan, sa huli, subukan nating sagutin ang isang mahalagang tanong. Ano ang responsibilidad natin bilang mag-aaral ng kasaysayan sa paghahanap ng katotohanan at kahulugan ng ating nakaraan? May isang malaking tanong. Ano nga ba talaga ang kasaysayan? Masasagot natin yan, kaibigan, sa ideya ni Agoncillo at Ocampo. Ikaw ba dati, puro ba pagkakabisado lang ang iyong ginagawa sa iyong paaralan pag tinuturo ang kasaysayan? Oo kaibigan, nung ako elementarya pa, parang listahan lang ng mga petsa at ng mga iba't ibang pangalan. Pero sabi ni Agoncillo, hindi lang daw basta listahan ang mga kasaysayan. Kailangan ng historian ng imahinasyon para maintindihan natin ito. Para itong isang puzzle, pero paano mo malalaman na tama ang solusyon kung kulang ang piraso? Kaibigan, dito papasok ang mga limitasyon ng isang imahinasyon. Dapat nakabase pa rin ito sa mga ebidensya. Kung lumampas dito, naging gawa-gawa na lamang. Kasi hindi ka naman pwedeng gumawa ng isang kasaysayan nang walang patunay. Ganun pala yung kaibigan. Tama ka. Pero paano naman ang saysay ng kasaysayan? Di ba yun yung sinasabi ni Ocampo? Oo, ayon sa kanya, ang salaysay ay ang kwento. Pero ang saysay ay ang kahulugan nito sa buhay ng tao ngayon. Ikaw kaibigan, sa tingin mo, mas mahalaga ba ang saysay o ang katotohanan? Para sa akin, kaibigan, dapat balanse lang. Kung puro saysay, pero hindi totoo, mali pa rin yon. Pero kung totoo, pero walang saysay, wala pa rin itong kahulugan. Kaibigan, ngayon naman, pag-usapan natin isa sa mga maling halimbawa ng paggamit sa kasaysayan. Pero ano bang baon mo dyan na maling paggamit ng kasaysayan, kaibigan? Eto na nga, alam mo ba na pag-uusapan natin ang Kalansiaw Code? Dahil maraming Pilipino ang naniniwala dito bilang sinaunang batas. Pero di ba sabi ni Justiniano, galing pala ito sa kay Jose E. Marco at hindi totoong kasaysayan? Oo kaibigan, pero alam mo ba, ang tagal bago ito napansin. Pero bakit naniniwala pa rin ang mga tao noon?
Siguro kasi kaibigan, gusto nilang makita na may sarili tayong sistema bago dumating ang mga Espanyol, bago nila tayo sakupin. Oo, kapanipaniwala. Pero kaibigan, makabuluhan. Ngunit, totoo nga ba? May ebidensya ba? Mali pala. Tama, dito natin makikita kung paano maaaring magamit o maling paggamit ng kasaysayan. Pero kaibigan, kung ikaw ay isa sa mga nalaysay noon, paano mo ipapakita sa ating mga kapwa Pilipino na mali ang impormasyon, pero sa kabilang banda, ayaw mo pa rin na mawala ang mga pride nila? Siguro sa pagpapakita ng mga ebidensya at pagpapaliwanag kung paano nagkakamali sa pagkuha ng mga tamang impormasyon. Hindi lang basta sabi kasi hindi tayo pwedeng gumawa ng isang kasaysayan na base lamang sa mga naririnig natin. Kailangan natin ng mga tamang datos. Tama kaibigan, dapat matutunan natin i-analyze o suriing mabuti ang iba't ibang mga impormasyon na kukuha natin bago natin ito paniwalaan. Sabi nga sa mga kabataan ngayon, matutong mag-fact check. Ngayon kaibigan, lumipat naman tayo. Pag-usapan naman natin ang katotohanan laban sa saysay. So ang lesson na ito, may tensyon sa pagitan ng katotohanan at kahulugan, kaibigan. Tama. Ayon kay Agoncillo, dapat manatili sa ebidensya. Pero sabi rin naman ni Ocampo, mahalaga rin na may saysay ang kasaysayan. Ibig sabihin, kaibigan, bilang nag-aaral tayo ng kasaysayan, kailangan nating tanungin lagi ang mga pinagkukunan natin o pagsuriing mabuti. At mag-isip kung may saysay ba, pero hindi naman totoo. O totoo, pero walang saysay, kaibigan. May tanong ako kaibigan, sa tingin mo ba pwede bang bigyan ng saysay ang kasaysayan kahit hindi ito sigurado? Sa akin, kaibigan, sa pakiramdam ko, pwede sa sarili siguro natin. Pero pagdating sa diskursong tungkol sa pag-aaral, hindi. Dapat alam natin ang pinagkaiba. Kung ikaw, alin ang unahin? Katotohanan o saysay? Para sa akin, kaibigan, bilang mag-aaral na Pilipino, dapat katotohanan muna. Kung wala yun, saysay na lang natitira. Hindi na kasaysayan, kaibigan. Tama ka dyan, kaibigan. Napakaganda ng iyong sinabi. Kaibigan, natutuwa ako dahil nasa huling bahagi na tayo ng ating talastasan. Walang iba kundi ang konklusyon. Sa huli, ipinapakita ng mga ideya ni Agoncillo at Ocampo na responsibilidad ng isang mananalaysay at ng bawat nag-aaral ng kasaysayan, kabilang na tayo, na maging maingat sa ating mga sinasabi pinag-aaralan. Tama ka dyan, kaibigan. Ako ang dami kong mga pagsusuri pagkatapos ng ating talastasan dahil mas naunawaan ko na hindi lang dapat maganda pakinggan ang kwento, kundi dapat ito ay totoo, malinis at sigurado. Kaya rin sa tuwing maririnig natin ang kasaysayan, hindi lang dapat tanungin natin ang katagang maganda ba ang kwento? kundi ang totoo ba ito? Kaibigan, bago natin tapusin ang talastasan natin, gusto ko mag-iwan ng kaunting impormasyon o karagdagang impormasyon para sa mga nanonood sa atin. Gusto kong iwan na ang historia ay dapat may balanse ng saysay at katotohanan. Natutunan kong maging kritikal sa mga kwento na pinag-uusapan tungkol sa nakaraan. Napakagandang huling mensahe para sa ating mga tagapakinig yan, kaibigan. Ako rin gusto ko rin mag-iwan ng isang maikling huling salita para sa kanila. Malaking responsibilidad ang pag-aaral ng kasaysayan, kaibigan, at sa mga tagapakinig sa atin. Dapat nating tanungin kung saan nanggaling ang impormasyon at kung totoo nga ba talaga ito. Tama, kaibigan. Sana ay marami kayong natutunan sa ating maikling talastasan, mga kaibigan. Ako nga pala si Lorraine Jane Villanueva. At ako naman si Joseph Osman Pastrana. At hanggang sa muli nating pag-uusap tungkol sa nakaraan. Mabuhay! Mabuhay at maraming salamat.